Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at ipaghanda kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala niyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabang ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka bang naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po natin ng banal na Eukaristiya ngayon pong ika-5 linggo sa panahon po ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang bilis po ng panahon, 5 linggo na po tayong nagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ni Jesus. Magandang simulan po mga kapatid ang pagninilay natin sa umagang ito sa isang simpleng katanungan. Sino po sa inyo ang gusto ng magandang buhay? Iilan. Yung iba po siguro pangit na buhay ang gusto. Pumalakpak nga ang gusto ng magandang buhay. Talaga, no? Talagang gusto natin ng may magandang buhay. Pero sa panahon po natin ngayon mga kapatid, paano po ba natin masasabi na ang isang tao ay may magandang buhay? Masasabi po ba natin na maganda ang buhay ng isang tao kapag ang mga mahal niya sa buhay ay walang sakit? Tama po ba? Maganda ang buhay namin, Father, kasi walang sakit ang mga magulang ko, walang sakit ang mga anak ko, walang sakit sa mga minamahal ko sa buhay. Tinuturing niyo po bang maganda ang inyong buhay kapag may hanap buhay po kayo? Tinuturing niyo po bang maganda ang inyong buhay kapag nakakakain kayo kahit papano ng 3 beses sa isang araw? Tinuturing niyo po bang maganda ang inyong buhay kapag may pera kayo? Hoy, maniwala ako sa inyo. Ano? Pero mga kapatid, kung tutuusin, binabase natin ang kagandahan ng buhay natin sa kaginhawaan na natatamasa natin sa buhay na ito. Pero aminin natin mga kapatid,
ang bawat isa sa atin, sa kabila ng kagandahan ng buhay, humaharap sa iba't ibang pagsubok din ng buhay. Sino po sa inyo ang may problema? Huwag mong tingnan yung katabi mo, ha? Baka ang problema mo, yung katabi mo, yung trabaho mo, yung kapitbahay mo. Lahat tayo may problema. Pero sa kabila ng problema ng buhay, may tuturing pa natin itong maganda ang buhay. Bakit ko nababahagi ang mga bagay na ito, mga kapatid? Dahil kung mapapansin po natin sa unang pagbasa po natin, napakinggan po natin ang kwento ng mga alagad ng Panginoon. Yung kwento ng unang simbahan. At dito, nakaranas sila ng pagsubok, nakaranas sila ng hirap. Pero anong ginawa ng mga alagad? Tinakasan ba ang pagsubok? Tinakasan ba ang problema? Hindi. Ang ginawa ng mga alagad, hinarap ang pagsubok. At sa pagharap nila sa pagsubok, nakahanap sila ng solusyon sa problema. Mga kapatid, kung may problema ang bawat isa sa atin, humaharap ng pagsubok ang bawat isa sa atin, ano ang pinakamagandang gawin? Harapin ang pagsubok at problema upang makahanap ng magandang solusyon. Pero ang hirap sa atin minsan, mga kapatid, kapag may problema tayo, tinatakasan natin. Kapag may pagsubok tayo sa buhay natin, ayaw nating harapin. Minsan po, may nakausap po akong isang lasing. Sabi ko sa kanya, bakit ka naglasing? Sabi niya sa akin, kasi Father, iniwan po ako ng minamahal ko sa buhay ko. Iniwan po ako ng girlfriend ko. O sabi ko sa kanya, o naglasing ka, bukas pagising mo, babalikan ka ba niya? May nakausap din ako, sabi niya, Father, naglasing ako kasi ang laki-laki po ng utang ko. Pero kinabukasan po ba, pagising mo, bayad na ba yung utang mo? Madalas ayaw nating harapin ang problema at pagsubok ng buhay. At kapag hindi natin hinaharap ang pagsubok ng buhay, hindi rin tayo makakahanap ng solusyon. Huwag takasan ng problema, harapin upang makahanap ng solusyon. Pangalawang bagay na magandang mapagnilayan, mga kapatid, ang problema, ang pagdurusa, hindi yan sinasarili. Sa atin pong unang pagbasa, nung sila ay may pagsubok na naranasan, ano ang kanilang ginawa? Tinatawag nila ang buong sambayanan at hinarap nila ng sama-sama ang problema. At hindi lang isang tao ang nag-isip upang ang problema mahanapan ng solusyon. Ano pong sinasabi ko dito, mga kapatid? Na sa buhay po natin, hindi dapat sinasarili ang pagsubok at problema ng buhay. Kailangan din natin ng iba upang tulungan din tayo na harapin ang pagsubok na hinaharap natin sa ating buhay. Kaya kapag may problema ka, huwag mong sarilinin. Hindi masama ang humingi ng tulong. Hindi masama ang humingi ng payo. Dahil sa mga oras na humihiling tayo ng tulong sa iba, lumalawak din ang ating pag-iisip na masolusyonan ang problema at hirap na dinaranas natin sa ating buhay. Alam niyo po, ang mga kabataan ngayon, makimkim yan. Kaya po namin, Father. Kaya minsan ang mga kabataan ngayon, ang bilis bumigay, ang bilis sumuko,
ang bilis umayaw. Pero mga kapatid, may kahinaan ka, may kakulangan ka bilang tao, at maaring sinasabi sa atin ng Panginoon sa araw na ito, walang masamang humingi ng tulong. Walang masamang humingi ng tulong upang maharap ang pagsubok at problema ng buhay. Harapin ang problema nang hindi nag-iisa. Harapin ang problemang nang may kasama. Pero panghuli, mga kapatid, sinasabi po sa ating ebanghelyong napakinggan sa araw na ito, sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Kung tayo ay may pagsubok ng buhay, kanino tayo unang dapat lumapit? Sa Diyos. Dahil ang Diyos ang hindi magbibigay sa atin ng kasagutan sa ating mga panalangin. Hindi siya ang magbibigay ng sagot sa ating panalangin. Pakitandaan po yan ha. Kapag lumalapit tayo sa Panginoon, dahil meron tayong mga tanong sa ating mga puso, hindi siya ang magbibigay ng sagot sa atin. Ngunit, siya mismo ang sagot sa mga pagsubok at problema natin. God will not give us the answer to our prayers. But most of the time, God is truly the answer to our prayers. At kung siya ang sagot sa ating mga panalangin, ang panawagan sa atin ng Panginoon, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, at patuloy kang manalig sa Kanya. Sa madaling salita, mga kapatid, kung may problema ka, harapin mo ng may tapang dahil kasama mo ang Diyos. Sino po sa inyo ulit ang gusto ng magandang buhay? Maganda ba ang buhay kapag may pera? Maganda ba ang buhay kung payapa? Maganda ba ang buhay kung maginhawa? Marahil. Pero hindi yan ang tunay na nagpapaganda ng buhay. Ngunit ang tunay na nagpapaganda ng buhay, walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya, kung nakakaranas ka ng pagsubok, maganda pa rin ang buhay. Harapin mo yan. At harapin mo yan ng may kasama, ng may tulong sa iba. At panghuli, harapin mo yan na kasama mo ang Diyos. Tandaan mo, lahat ng nanalig sa Diyos, lahat ng nagtiwala sa Diyos, hindi niya pinabayaan. Kaya sa pagkapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, ilapit po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang mga hirap, ang mga problema, ang mga hinagpis na pinagdaraanan po natin sa mga oras na ito. At ipanalangin natin na harapin natin ito ng may kasama. At harapin natin na ito nakasama ang mahal na pong Jesus Nazareno na hindi magpapabaya, nakasakasama natin, kapi-kapiling natin, at tunay na sumasa atin. Amen.